Naalimpungatan na idinilat ni Lindsay ang mga mata. Kumikilam na ang kanyang tiyan. Naalala niyang juice lang ang ininom niya kanina, bago siya pumunta sa opisina nila Leo. Dinaman niya ito at unti-unting na bumangon. Bago pa siya nang mapansing tila nasa ibang lugar siya. Nag-isip siya saglit, at nang maalala ang nangyari kanina, ay napabuntong hininga siya. Sinulyapan niya ang orasan na nasa bisig. It's almost 10 o'clock. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napansin niya si Leo na nakaupo sa swivel chair nito, at malapit sa kinahihigaan niya. Binantayan na naman siya nito. Tila hinaplos ng malamig na kamay ang puso niya sa isiping iyon. Lagi na lang ito ang nakaka-witness ng mga kahinaan niya, bagaman nasasaktan siya sa mga babae nito, ito naman lagi ang nag-aalaga sa kanya. Napabuntong hininga siya, at pinakiramdaman ito. Tulog na ito. Napakagwapo talaga nito, napakaamo ng mukha. Gustong-gusto niya itong haplasan, ngunit baka magising lang at magalit pa sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo, at kinuha ang bag na nakapatong sa table nito. Yun lang naman dala niya kanina. Uuwi na siya, bukas na lang niya tatapusin ang trabahong naiwan, it's almost late. Napasarap yata ang tulog niya. Ganon na lang ang gulat niya. Nang pag-ikot ay nasa likod na nga niya si Leo. Where are you going? Nakakunot noon itong tanong. Namumutla na hindi siya nakasagot agad. Para siyang magnanakaw, na nahuli sa aktwal na pagnanakaw. Ang buong akala niya ay tulog ito. Running again. Nakatiim ang mga bagang nito. Napakurap-kurap siya, at naghagilap ng sasabihin. It's late, I should go home now. Nauutol pa niyang sagot. Bukas ko na lang tatapusin yung pinapagawa mo. Go home. Ulit nito. Yes, then let's go home to our home. Deklara nito na walang anuman na hinawakan siya sa braso. Ha! Nagulat siya sa ginawa nito. Teka lang, what do you mean? Nagpumiglas siya na pilit hinihila ang braso. Bitawan mo nga ako Leo. Huminto naman ang binata at hinarap siya. I can go home alone? Asak niya dito. Try me, paghahamon ng binata, na halos maningkit ang mga mata. Mamili ka, iuwi kita sa bahay natin, o ihahatid kita sa kondo mo. Napahumindig siya sa narinig. Ano daw? Wala sa dalawa, angle niya dito. Talagang iniinis siya ng lalaking ito. Nililito pa anong home daw nila na sinasabi nito. Then, dito tayo matutulog. Anito na may pinindot sa may relo nito, at automatikong samarado ang pintong salamin. Sa kaprenteng na upo sa sofa, na itinaas pa ang dalawang kamay sa sandalan yun. Hindi makapaniwalang napanganga na lang siya, na napatitig sa binata. Wala siya sa mood na makipagtalo pa. Sige ihatid mo ako sa kondo ko, mahina niyang sabi na tila sumusuko. Good, let's go. Iyon lang at tumayo na agad si Leo. Hinawakan siya sa isang braso, at inakay palabas. Na para bang tatakas pa siya. I'll order food for us, what do you want to eat? Nasa kondo na sila, at wala na siyang nagawa nang magpumilit itong pumasok. Nanghihina ang kanyang pakiramdam, kaya hindi na niya uubusin ang lakas para makipagtalo pa dito. Bagaman hindi na siya naduduwal, ay tila naglalaway naman siya. May gusto siyang kainin na hindi niya matukoy kung ano. I'm hungry but I don't feel like eating, siguro yung may sabaw na lang, walang gana niyang sagot. Lumapit sa kanya ang binata, at sinalat ang kanyang noo. Lagi ka bang ganito? Nag-aalalang tanong nito. Matamlay siyang umiling. This past few days lang, every morning and evening. Tapos wala ka pang kasama dito. I'll check your kitchen. Let's see kung anong mailuluto ko. Sinundan na lang ito ng tingin ni Lindsay, nang magbukas sa kanyang ref. Kahit papano may laman naman yun, kaya makakapagluto ito. Magbibihis lang ako. Palem niya na hindi na hinintay ang sagot. Hito at pumasok na ng kwarto. Naghagilap siya ng shirts niyang oversized at pajama. Nang makakita ay lumabas siya saglit, at inabot iyon sa binata na naghihiwa ng mga rekado. Nakarolyo na ang polo shirts nito. Hanggang siko at nakabukas ang ilang mga butones niyon. Kaya naka-expose ang mabalahibo, at maskulado nitong dibdib. Nakapaa na rin ito. Here, sana magkasya sayo. Nahihiyang sabi niya, na hindi makatingin ng diretsyo dito. Thanks, pahinga ka muna. I'll call you kapag nakaluto na ako.
Sagot naman nito na hindi lumilingon sa kanya, huminga muna siya ng malalim, bago ito tinalikuran at pumasok ng silid. Nagbihis na din siya ng ternong sleeveless na pantulog. Naisip niya na sa ginawa niyang pagpapahiram ng damit dito, ay para na rin niyang inimbitahang magtagal iyon doon. Di bale na sa kalagayan niya ngayon. Kailangan nga niya ng tulong. Kahit papaano ay hindi naman na ito iba sa kanya. Humiga na siya sa kama, at ipinikit ang mga mata. Wake up! Tinatamad na idinilat ni Lindsay ang mga mata. Namulatan niya si Leo na nakatanghod sa kanya, habang hawak-hawak ang kanyang pisngi. It's time to eat. Nakangiting sabi nito. Napakurap-kurap ang dalaga. Tila hindi makapaniwala sa nakikitang emosyon ng binata. Naalala niya ang ganitong eksena, nung nasa Batangas sila. Ang binata din ang nag-alaga nung may sakit siya. Sana magustuhan mo, sinigang na baboy. Sa narinig ay napalunok siya ng laway, at napabangon agad. Fair na, at nauna pa siyang lumabas ng silid. Umupo na siya sa mesa, at nagsandok ng kanin. Easy, mainit pa yan baka mapasok ka. Natatawang paalala ng binata. Tumabi ito sa kanya, at ito na ang naglagay ng ulam sa kanyang plato. Sunod-sunod na subo ang ginawa niya, na para bang isang taon siyang hindi nakakain. Natatawang pinagmasdan siya ng binata. Nagsalin ito ng tubig sa baso, at ilinapit sa kanya. Thank you, napapahiya namang sabi ng dalaga. Kumuha siya ng kanin, at nilagyan ang plato ni Leo. Kain ka na din, sabi niya. Inaalila na niya yata itong masyado. Huwag mo akong alalahanin, kumain ka na. Sagot naman nito, at muling nilagyan ng ulam ang plato niya. Busog na nga siya sa pagkain, ay busog na busog pa siya ng pag-aalala nito. Sana lagi na lang ganito, lihim niyang nahiling. Thanks, tipid na sabi ni Lindsay, nang umupo sa tabi niya si Leo. Nanunood siya ng TV, samantalang katatapos palang magligpit at maghugas ng pinagkainan nila ang binata, lihim siyang napapahanga sa kasipagan ng asawa, napakayaman nito, subalit alam ang mga gawaing bahay. Napansin niyang tila naglinis na din ito ng katawan, base sa buhok nitong basa at naaamoy niyang sabang pampaligo mula dito. Suot na nito ang pinahiram niyang damit, na tingin niya masikip pa rin dito. Dahil bakat na bakat ang maskulado nitong dibdib, pati sa suot nitong pajama ay hakab na hakab din ang harapan nito. Naasiwang binawi niya ang paningin mula doon. You okay now? Tanong naman ni Leo. Much better, tipid niyang sagot. If you don't mind matutulog na ako. You can sleep here if you want. Alanganin niyang paanyaya. Mag-aalauna na ng madaling araw, alangan namang pauwiin pa niya ito. Pagkatapos siya nitong tulungan at alagaan. Besides gusto niya ang pakiramdam na nandito lang ito sa malapit. Feeling niya secured and safe siya. Tatayo na sana siya, nang pigilan siya nito sa kanyang braso. Can we talk? Nakikiusap na sabi nito. Samat-saring emosyon ang nakikita niya sa mukha ng binata, na tila nagpapahirap dito. Bumalik siya muli sa pagkakaupo. At hinintay anuman ang sasabihin nito. Please tell me the truth, why did you leave, when we're in Batangas? Umusag ang binata palapit sa kanya. Hindi pa din ito binibitawan ang kanyang kamay. Wala siyang maapuhap na salita na masabi dito. Gusto niyang isumbat, na hindi ba nito alam ang mga pinaggagawa nito at ni Margaret. Na habang nasa honeymoon sila, ay gumagawa din ang mga ito ng milagro. Babe, antag nito, hinawakan nito ang pisngi niya. Nang palad nito at pinilit na pinaharap sa kanya. Unti-unting namasa ang mga luha ni Lindsay. Tila na nariwas sa kanya ang sakit. Nang makita niya ito at nang malanding Margaret na iyon sa kama. Tinitigan niya ito ng malalim. At nagtangkang kumawala dito. Ngunit yinakap siya ng mahigpit ni Leo. Please. Nagsimulang tumulo ang mga luha niya, na hindi na niya napigilan. Tinihil niya ang pagpupumiglas, at sinubsob ang mukha sa dibdib nito. Doon niya binuhos ang lahat ng sama ng loob, at hinanakit niya dito. I'm sorry babe. I'm sorry. Hinaplos-haplos naman ni Leo ang likod niya. Ilang minuto silang nasa ganung sitwasyon, na magkayakap lang. At nang medyo mahimasmasan, ay kusa siyang kumawala sa yakap ng binata. Kailangan na siguro niyang sabihin dito ang lahat. Bahala ng pagtawanan siya nito, anuman ang magiging resulta, at least nasabi niya ang totoong nararamdaman.
Kahit hiwalayan na siya nito. You made me do it. I saw you and Margaret in a cottage where you left me, almost naked. Nakayukong pag-uumpisa niya ng salaysay. What? Napataas ang boses na bulalas ni Leo. Me and Margaret. Tila hindi makapaniwalang sambit nito. Nakakunot noong tinitigan niya. Sinasabi mo ba sa akin na nagsisinungaling ako? You were even hugging her. Angle niya dito. No, it's not that way, babe. It's just that, tila naguguluhan na nasa po nito ang noo. Alam mo ba na ako ang nagagalit dahil sa ginawa mo? Bigla itong bumaling sa kanya, na hinawakan pa siya sa magkabilang kamay. Kumunat ang noo niya. At ano namang ginawa niya? Someone sent picture to Margaret, na pinakita niya sa akin. You were with Bobby. I remember I told you to wait for me in a few minutes, right? Naguguluhang tumungo ang dalaga. 10 minutes after, bumalik din agad ako sa room natin, but saw you not there. Nagtanong ako sa staff, at ang sabi kasama mo nga daw si Bobby, and proven sa pinakitang picture ni Margaret. I was very angry, so instead na hanapin kita, I'll drunk instead. Sobrang sama ng loob ko sa'yo, because we already have an agreement, na hindi ka na makikipaglapit pa sa pinsan ko, diba? Mahabang sabi ng binata. Tumungo ulit si Lindsay. And, sabi niya na gusto pang marinig ang ibang sasabihin nito. Parang may hindi tama sa nangyari, kung paniniwalaan niya ang inatakbo ng sinasabi ng binata. I decided na hintayin ka na lang sa room. Hindi ko namalayan na nakatulog na ako. But I swear I was with my clothes. And I was alone on that room. Hindi makapaniwalang napatitig siya dito ng matagal. So ano yung nakita niya? Guni-guni lang. Pumasok ako sa kwarto. Yes, nakahiga ka with your pants on, pero nandoon din si Margaret na katabi, at natatakpan lang ng kumot ang buong katawan. So what would you expect na iisipin ko? Naglalaro lang kayo ng Jackstone. Madiin niyang sabi dito. But I'll swear I was alone there. Kahit nang magising ako ng hating gabi. Umuwi ako and the guard reported me na umalis ka daw. Kasama ni Bobby. Pagdidiin ni Leo, naalala pa niya na dahil sa inis niya sa pinsan, ay nasuntok niya ito ng di oras. Subalit nagtataka pa siya, kung bakit tila nagagalit pa ito sa kanya sa mga ginagawa niya daw kay Lindsay, at dahil sa pangyayaring iyon hindi sila nagkibuan ni Bobby. Few days later, nalaman niya mula sa kanyang Uncle Vince, na nagpapalim ito para umuwi muna ng Palawan. Para kumustahin ang mga magulang. Ngayon parang napapagtagni-tagni na niya ang mga pangyayari. May hindi yata tama sa mga nangyayari. Margaret, wala sa loob na bulalas niya. May kinalaman kaya ang babaeng yun sa mga nangyayari sa kanilang mag-asawa? Alam niyang hanggang ngayon, ay obsessed pa rin ito sa kanya. Tila nahulaan ni Lindsay ang iniisip ng binata. Pero impossible yun. Hindi ba't atat na atat din ito, kapag si Margaret ang kasama nito? Tell me about Margaret, is she your lover? Diretsahang tanong na niya dito. Napatitig sa kanya ang binata. Bago huminga ng malalim. Okay, I admit, dati ko siyang nakarelasyon, but we ended a breakup, kasi mas pinili pa niyang mang ibang bansa. It was all about career over me. From that time nag-focus na lang ako sa negosyo ng family, and forget my love life, until you came. Saglit itong huminto at tumingin sa kanya. I don't know how to feel towards you the first time we meet. Naiinis ako kahit parang ang bilis mong naging malapit kay Bobby, at nahikayat pang uminom ng alak. The same thing na naiinis ako, kasi ba't siya ang unang nakipagkilala sa'yo? I was hoping sana ako ang unang nakakilala sa'yo. Napalunok ang dalaga sa narinig mula dito. Nagko-confess ba sa kanya ito? At ba't ba parang gusto niyang kiligin sa mga titig nito sa kanya ngayon? Seryosong seryoso ito, na animo ni Namnam ang bawat salitang banibitawan. Yes, nagalit ako nang bigla tayong pagdesisyonan ng mga parents nating ikasal, but believe me, I was very glad na nangyari iyon, though I just didn't know how did it happen. I was drunk also that time. Pagpapatuloy nito, hindi pa rin banibitawan ang kanyang mga kamay, na para bang bigla siyang tatakbo. Kung ayaw ko talaga ang kasalan na yun. No one would stop me, even my parents, but I go with the plan, because I want to be your husband.